Sa ngalan ng salitang pagro-camping ko, no, paano kung maligaw ka na sa gitna ng kabundukan ng Sierra Madre nang walang kasama at unti-unting nauubos ang oras mo at mainom mong tubig? Magpapatuloy ka pa kaya upang hanapin ang bida-bida mong kaibigan na nawawala? Magiging magkaibigan pa kaya kayo katapos ang nakakabuisit na mga pangyayari na sana ay maganda ang mga plano nyo kung hindi lang siya Jollibee? So, hindi na ako sigurado dito sa dinadaanan natin. No choice na tayo kundi magpalipad. Problema, hindi ko makita. Ibig sabihin, mali yung lokasyon natin. Minsan pag nalalagay ka na sa ganitong sitwasyon, napapagod, sagad na sagad yung lakas mo. Parang hihimatayin ka na. Dahil mo nang naisip realization kung tama pa ba itong pinagagawa natin, kung worth it pa ba. Abangan ang kwento ng nag-iisang Disney princess at ang Jollibee niyang kaibigan sa pinamagatang Bida ang Saya. Alas 7 ng umaga na nagpasya kaming bumiyahe ng napakabait kong kaibigan. Lulan ng inarkila naming super tricycle ay magpapahatid kami sa Wawa. Sa bilis ng 5 segundo ay agad kaming inabisuhan ng konduktor ng super tricycle na nasa Wawa na daw kami. Nandito na tayo sa Wawa. Dito tayo magsisimula mag-jump off. Lingid sa aking kaalaman, ang napakabait kong kaibigan ay may lahi palang tikbalang. Sa bilis na 0.1 second ay naglaho siya parang bula. Pre, ay, Pops, dito naman si Haji. Sa loob? At dito magsisimula ang kwento ng dalawang magkaibigan na nagpaplastikan. Nawala bigla si girl. Ito na yung tulay na kahoy. Nakalimutan ko pa naman din yung daan. Kasi nung pumunta tayo dito, medyo matagal na rin. Actually, pangatlong punta na natin din na una nakabike, tapos tumakbo, tapos ngayon lakad lang tayo. Sa mga oras na to ay nag-uumpisa na akong maniwala na ang napakabait kong kaibigan ay tuluyan na akong iniwan at nadagit na mga sexing nagtitrail run. Siguro mga lang to, from dito, mga 10 kilometers lang na lakaran. Ang lang, isa, medyo matarking ahon dito pag dito kayo sa Wawa dadaan. May dalawang daan pala to dito sa Wawa tsaka dun sa Mascap. Good morning mga master. Sa araw na to literal talaga na rock camping tayo. Ito na agad yung tatahakin nating daan. Medyo hinihingal tayo kasi umpisa pa lang doon. Assault na agad. Tapos gawa na mabigat yung dala natin. Bali, sa araw na to hindi tayo magmumotor kasi hindi naman kaya to talaga ng motor. Bali, yung pupuntahan natin na location, na camping spot is dalawa lang yung pwede mong transportasyon na pwede mong gamitin. It's either maglakad ka, tumakbo o nakabike. So ngayon, nagawa naman natin yung dati, nakapag-bike na tayo, nakatakbo na rin tayo. Ngayon isa i-hike natin. So panibagong taon, balik tayo sa basic na ginagawa natin. Yung mga epic camping, raw camping, yung literal na raw yung wala kang nakikitang kabahayan. As in nature lang talaga, malayo sa mundo ng mga tao. Pero malapit sa mundo ng mga maligno, parang yung kaibigan ko. Samahan nyo muli si Disney Princess sa tinatawag namin rutang ina. Tinan nyo naman, di pa tayo nakakalayo, assault agad. Alas 9 na, actually mataas na yung araw. Pero sa ngayon, hindi pa tayo nasisinagan gaano kasi tingnan nyo naman sa paligid. Sobrang kapal ng mga kawayan, puno, tsaka literal talaga nagubat. Hindi yung lang na tinatawag nilang raw na
parang kalsada tapos nag-camp ka, walang bahay, yun na yung raw. So ito yung definition namin ng raw camping talaga. Kung as in na wala ka nang makikita nga kabahayan, as in literal talaga nagubat. Medyo banayad na yung inaano natin dito sa part na to, banayad to. Pero pag ahon natin ng Mount Ayaas, which is yun yung pinakamataas na bundok dito sa Montalban, yung Mount Ayaas, maganda rin yun, maganda rin yung camping spot doon. Laging may sea of cloud, malaki yung chances na may sea of cloud lagi. So nakapag-camp na tayo doon, ilalagay ko sa description yung link nya, yung video na to. Balik tayo sa napakabait kong kaibigan. Sa mga oras na to ay sobrang layo na pala ng aming mga pagitan. Punta. Hindi kasi nagsabi kung nauna siya o hindi. At tulad ng nakasanayan ay gaganap na naman siya ng galit-galitan. Anak ng patis yung tao na yun. Anak ng patis yung tao na yun. Dito yung espadang bato. So dito tayo. Yung espadang bato, maganda rin yun. Yung nakikita nyo na may yung parang patusok, parang espada na limestone, tapos may mga nakatayo na madalas nakikita nyo, may mga drone shot yung nakatayo doon, yung parang nakapost sila na naka-archer. So maganda rin yung puntahan. Tapos makipag-coordinate na lang kayo sa tourism ng Montalban, just in case na pupunta kayo or it's either sa kahit anong bundok dito, mag-explore kayo, kailangan talaga ng guide. Ito yung sinasabi kong unang 7-Eleven namin. 7-Eleven. Nawala na si Haji, nauna na talaga. Yung tech ayaw talaga magantay. Good morning, be. Marami ng telerunner. Kami na makyat. May nakita kang yung naka-orange na bag. Ay, nga po, napansin. Ano pansin? Opo. May tindang kanin, be. Yes, po. Alay, manok! Ay, manok. Hey! Hey! Be, pabili ako kanin. May kanin ka, te. Meron po. Tsaka isang itlog pabalot. Bali, ganito lang ginagawa namin diskarte. Kung tumatakbo kami, magbabike, bibili na lang kami ng kanin dito. Sabit mo lang. Para hindi ka na-hassle. Pag madatnang ka ng gutom sa daan, kain ka na. Tapos yung disposal, plastic lang. May susuksok mo agad sa bag mo. Nga pala, pag pupunta kayo rito, yung mga tulad nito, yung pinaganuhan nyo, dalhin nyo rin sa baba. Kung ano yung inakyat nyo, yun din yung ibababa nyo. Pwede nyo, pansin nyo, wala kayong makikitang mga kalat. Although na itong ruta na to, marami nang dumadaan dito. Mga lokal, runner, tsaka yung mga nagpupunta dyan sa mga kabundukan dyan. Pahinga muna tayo at bago tayo umahon ng Matarik, malapit na tayo sa Mount Ayaas. Enjoy muna natin yung tunog ng kalikasan. At habang nagpapahinga ang Disney princess nyo, balikan natin ang napakabait kong kaibigan. Kanina para dumaan niya Idol Ramon. Lagya talaga yun eh. And overlooking na, may overlooking konti. Pakita ko sa inyo. Ito, nakikita nyo itong pakita ko sa inyo bago tayo tumuloy. Itong ayan, nakabali siya. Ibig sabihin, delikado yung daan na to, may bangin kasi may harang Hindi yan basta natumba, sinadya talaga yung nakapulupot. So hindi na tayo babawa pa ng onti at bangin nga. Yun yung pinagkakampingan natin na kung makikita nyo. Yun yung Mount Oro, tapos yung pinakamataas Balagbag. Diyan tayo madalas magkape, magcamping. Kasi doon kaya kaya ng motor saka sasakyan. Kaya may akyat doon, lalo na kapag tagtuyo, summer. Yun, doon madalas puntahin yung mga campers pag ganun season. Palatandaan na malapit na tayo sa Mount Ayaas. Kapag inaahon nyo na itong Matarik na part, sa una niya, nandiyan na yung Mount Ayaas.
Yun yung pinakamataas na bundok dito sa Montalban, sa pagkakaalam ko. Palipad lang tayo ng drone para mahanap din natin yung daanan kasi hindi ko natanda. At hindi ko na rin makita si Haji kung asaan ba. So pag wala siya dun sa camping spot, malamang solo tayo nito. Sa mga oras na to ay kailangan kong magpalipad ng drone para naman pag napanood ng plastic kong kaibigan ay makita niya ang sinseridad ko sa paghahanap sa kanya. So hindi ko mahanap yung daan, tapos nahihirapan yung drone natin, nawawala ng lost connection. Malapit kasi tayo sa tower, di ko alam kung may connection eh. Hindi ko na makontrol. So return natin sa home. Return to home. Hindi ko na makontrol eh. Ayan. Hindi ko alam kung asan na siya. Hindi ko na nakikita sa monitor kung asan. Ayun. Salamat, gumalaw. Nakaka 5 kilometers na tayo. 1.5 oras na tayo nga naglalakad. Naglagay na lang tayo ng ano kasi malamok na. At hahanapin pa natin yung daan. Yung sa portal. Tama lang yung ginawa natin na nag long pants tayo. Tsaka nag suot ng sleeve. Kasi tingnan nyo naman, sukal na sobra. Hindi na nga ito nadadaanan. Tsaka yung mga ganito, ang sakit niyan pag dumampi sa balat mo, mahihiwa, tsaka makate. Walang hiyang Haji yun. Hindi ko na alam kung asan. Feeling ko hindi na dito yung daan. Hanap tayo ng daan. Opya. Yeah. Tatat. Hayop ka, Haji. Kailangan natin to. Itulak. Yun. So di ko na alam kung tama talaga tong dinadaanan natin. Naglagay na lang tayo ng palatandaan just in case pwede tayo bumalik. So tatandaan ko lang itong malaking puno. Di na ako sure kung tama to. Yeah. Sarap ng tunog ng lagaslas ng tubig. Grabe. So huminto lang tayo. May narinig tayong mga ilang putok. Siguro pagpalagay na lang natin na paputok para hindi tayo mabother Sa mga oras na to ay ramdam ko na ang pagod, panganib, frustration, pero dahil may usapan kami ng plastic kong kaibigan na sa Tuway Falls kami magkakamp, nagpasya akong magpatuloy upang hanapin ang nawawalang daan. Hayop ka. Hindi ko alam kung asan ka. Sa mga oras na to ay nakarating na pala ang Jollibee kong kaibigan sa lokasyon na napag-usapan, habang ang Disney Princess nyo patuloy pa rin sa paghahanap sa tamang daanan. Grabe. Last na to, pagdating dyan na hindi pa natin matanaw. Na to, negative na. Doon tayo galing sa bundok no? Pag notice tayo, dyan na tayo magkakamp sa Ayaas. May 1 oras pa tayo para mag-explore. So, diretsuin pa natin baka sakali. So, hindi na ako sigurado dito sa dinadaanan natin. Hindi ko natandaan, ang uhula na lang ako kasi 3 daan yung pasanga-sanga. No choice na tayo kundi magpalipad. Hindi na ako sigurado dito sa dinadaanan ko para at least magkaroon tayo ng idea
tutumbukin na lang natin na kung sakasakali pag hindi natin alam yung daan at isa makita natin yung falls, isa bubutasin na lang natin yung daan. Sana hindi tayo dumating sa ganun. Walang hiya ka, Haji. Hayop ka talaga. Problema, hindi ko makita. Ibig sabihin, mali yung lokasyon natin. Negative na to. Mukhang malayo tayo dito sa sa tinatahak natin daan. Grabe. Nasa kawalan tayo. So, heto muna yung tanghalian natin. Gusto ko sana kumain na ng rice, kaso ang taas ng aahunin natin. Doon pa tayo, ayun o, buntok na yan. So, tinatanong ko dito kay ate, yung dito sa bahay, malayo pa. Pag sinabi ng lokal na malayo pa, isa triple yung layo nun para sa atin, ano. So, ang gagawin ko, hindi rin kasi sigurado, nagsasanga-sanga yung daan dyan eh. Magka-camp na lang siguro tayo ng dun sa Mount Ayas, tapos bukas ng umaga tatakbuhin na lang natin to ng walang bit-bit na bagahe. Nasa 15 kilos din kasi itong sa likuran ko, ibibigay na yung pako. So nandun na daw si Haji, nakita ni ate yung naka-orange na bag. Bahala na siya dun at dun na tayo sa Ayas. Pasyalan na lang natin siya bukas ang umaga. Init. Ang goal na lang natin makabalik na tayo dun sa Mount Ayas para mapagpahinga. Shit. Grabe yung binanas ko. Gusto mo ng raw camping, ha? Sarap. Samantala, balikan natin ang kaibigan kong bida-bida. In fairness, nakapag-set up na ang walang hiya. Habang ang Disney Princess nyo, patuloy pa rin inaahon ang matatarik na kabundukan ng Mount Ayas. Sana, bumalik sa pinanggalingan niya kung saan siya nanggaling. Doon na lang siguro sa palipas ng gabi o kaya. At dahil naantig ako sa ganda ng mga sinabi mo at feel na feel ko yung sinseridad mo, isang kaibigan na naman ang nabawas sa taong 2026. Grabe. Simula kanina, nakaka 2 kilometers pa lang tayo anang umahon. Isang oras na. Kailangan talaga natin magpahinga. Sobrang pagod na. Pag ganito na yung senaryo, yung nararamdaman mo na yung pagod, frustration, napapaisip ka na lang kung tama pa ba itong pinagagawa natin, kung worth it pa ba. Grabe. Parang sumasagi na sa isip mo na last na to. Makauwi lang ako, titigil na ako sa ganito. Pero lagi naman ganon, lagi naman tayong dumadating sa point na pag ginagawa na natin yung video, matatawa ka na lang kung paano mo na-survive yung isang sitwasyon kagaya nito. Actually, sanay naman tayo sa ganito. Niruruta natin to, yung ganito kahirap, wala pa nga to Gawa nga lang talaga ng wala tayong ensayo. Nanibago yung katawan natin. Sumakit na yung mga tuhod ko. Nanibago yung tuhod ko sa bigat ng hindi niya na kayang buhatin yung katawan ko. Tsaka yung bit-bit ko pa ng mga gamit. Ang pinaka niya ito, wala na tayong tubig. So sana makaahon tayo ng Mount Ayas bago dumilim. So bago tayo umakyat doon, mag-iwan lang tayo ng palatandaan na mababasa yan ng tropa natin. Napakabait. Haji, fuck you ka.
may araw doon. So alam niya na nandun tayo. Just in case na mag-backtrack siya. Pero Hi, sa wakas. Yung campsite, may campsite din doon. Tapos meron din doon. So mamaya na tayo mamimili. Ilang sandali pa ay sa wakas ay narating ko na ang Camp Cienfuegos, kung saan ay dito na tayo magpapalipas ng gabi. Bago malobat tong camera natin, ito yung Camp Cienfuegos campsite. Meron din doon, tapos meron din dito. So ipapakita ko lang sa inyo. Then ayun yung summit ng Ayaas nandun. So baka bukas natin puntahan yan. Magpahinga lang tayo kasi grabe na yung ahon dyan. Yan yung nakikita nyo dati na picture na parang bangka na kalahati. Tapos papatong ka dun sa bangka tapos overlooking. Dito laging may malaki chances dito na may cirque cloud lagi. Ay sa baba niyan, mga ilog. Yan yung background mo. Just in case na magtanghali tayo, pwede natin hilahin dito yung tent. Tapos dito na tayo matulog. Ay! Thank you Lord, na-survive natin yung ahon na yun. Makakapagtanghalian din. Ito yung binili natin kaninang kanin tsaka itlog. So tamang desisyon natin para mamaya na lang ilulutuin natin panggabihan. At ang pinakamasarap na dilata sa buong buhay ko na natikman ko. Ngayon pa lang, sobra. Pinakamabilis baunin. Pinakamabilis i-prepare. Tsaka grabe yung nagdaang holiday season, puro tayo karne. Kaya pampatanggal umay. Tapos habang pinagmamasdan natin yung napakagandang mga kabundukan na yan, alam mo yung ano yung pinaka the best gawin ngayon? Magtimpla ng kape habang pagmamasdan natin yung paglubog ng araw. Thank you pala kay Ma'am Rosel sa pagbigay. Brewed coffee to. At napakabilis ito timplahin, ano. Maraming salamat Ma'am Rosel sa binigay niyo po. Nung binigay ito ni Ma'am Rosel nung natin, yung Christmas party. Tapos may kasama na tong ayan, sugar tsaka creamer. So prepare natin yung coffee. Hi, na-refresh din tayo, nakaligo na, tapos tamang kape na lang tayo dito sa napakagandang tanawin ng Sierra Madre. Grabe yung mountain ridge dito talaga, oh. Tapos ayun, eto yata yung dam, tapos may ginagawang kalsada. Pag nandun kayo sa Antipolo, sa may Boso-Boso, yung mga natatanaw yung kabundukan, eto yun, yan yung nakikita natin. So halos lahat yan, ayan, nadaanan na natin yan, yung bibisikleta tayo, yung tinatawag na Malasia Loop. Ayan, yung bundok na yan, aakyatin mo yan, ahunin mo, tapos tatagos ng Kabading, Antipolo. Tapos ang problema pala natin, hindi naman problema, kaya naman ni Raos. Ang baon pala natin puro pang almusal na ulam, kasi yung pang gabihan na ulam kay Haji nakatoka. So no choice tayo. At meron pa rin tayong lulutuin. Hindi tayo magugutom. Just in case naman, may tindahan naman dyan kung anong pangailangan natin. Alright, nakatapos na tayo magluto. Ganito na yung ulam namin sa probinsya. Yung udong. Tapos inihaw na tuyo. Yun lang, ayos na yan. Thank you Lord. So yun, tapos na tayo kumain. At dahil wala namang view dito, walang city light, ayan lang, may mga paunti-unti yung kalsada ng Mascap yung makikita nyo, yung may pailaw. Nandito kasi yung city light, no? Kaso natatabunan ng mga puno. Yan yung same view pag nasa Mount Oro tayo, yung city light na nakikita nyo. Yan din yun. Buti na lang dinala natin yung pau na binigay sa atin ni Master John Pax. Napalaking bagay nito, sobrang nanakit yung katawan ko. Ramdam mo yung bigat ng bag sa balikat. Grabe. Ay, ganito na talaga pag tumatanda. Kailangan na ng pau.
Thank you, Master, dito. Malaking tulong. Paantok lang tayo tapos para bukas maaga tayo ginising. Siguro tingnan natin bukas pag walang sea of clouds. Akyat tayo ng pico, di kaya hanapin natin yung Tuwai Falls. Hanapin natin si Adi. Pero kailangan natin gumising na maaga. Sa wakas, hindi si Makunochi sa national tournament. Hoy. Tulog na siguro tayo at para maaga tayo gumising. So bukas na lang mga master, i-update ko kayo. Tingnan natin kung anong kaganapan bukas. Good night. Hindi gaano malamig yun. Yeah. Negative tayo ngayon sa Sea of Cloud. Ready lang tayo ng ating coffee at ang lamig. Kala ko hindi gaano kalamigan pero pag nasa labas ka ng tent pala, ang lamig. Tapos yung nakalimutan natin kahapon na gulay, i-steam na lang natin tapos ilagay natin dito sa tira nating udong. Sayang naman kasi. Tapos mag-cremate tayo ng tuyo. Ang all-time favorite. Almusal na po tayo mga kalambat. Ito po yung ulam ko. Udong po na may petchay. Tapos krinimit na toyo. Tsaka konting kanin po mga kalambat. Walang sea cloud. Ayan yung may mga pakonti-konti lang. Pero dun sa side banda yung sea cloud. Dito onti lang. Sakto pagputok ng araw nasa summit na tayo. So tara. Ito yung may mga sea cloud pa onti-onti. Tapos ayun yung bagong ginawang dam, Upper Wawa Dam. Grabe ang taas ng bundok na yun. Hindi ko lang sure kung yan yung Banoy or yan yung Gulugud Baboy sa Batangas, yung pinuntahan natin nung last week na sobrang taas. So i-search natin kung yan talaga yun. Pero feeling ko yan yun eh. Pag hindi siya Banoy, yun yung Gulugud Baboy. Kasi yan lang naman yung matataas na parte doon sa Laguna at Batangas. So baka ito, summit na talaga to. Ayun, summit na nga. Ayan. Summit na. Welcome to Mount Ayaas. Meron siyang taas na 627 meters above sea level. So kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakamataas na bundok dito sa Montalban. Maganda. Tapos wala na, sira na yung bangka. Ito dati yung pinagpipicturean yung kalahating bangka na parang ginaya yung bangka ni Noah. Tapos ito dapat yung magiging background mo, kabundukan ng Sierra Madre. Nga pala, yung hinahanap nating falls kahapon is tanaw dito. Ayun ayun. Ayun yung hinahanap natin. Mali tayo ng pinuntahan. Kasi nung huling tumigil tayo, yung poste ng Napocor. So nandito yung falls, malamang nandyan si Haji. So ang dapat pala na ginawa natin is binaybay natin yung ilog. Tama yung unang dinaanan natin sana kung tumuloy tayo.
Pero syempre hindi tayo papayag na hindi tayo makapag-camp dyan sa falls na yan. Babalik tayo ng mas ensayado. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the So, ito yung pangalawang rest back natin para mahanap yung Tuay Falls. Siyempre, hindi tayo nag-iisa. Kasama ko yung mga lasanggero sa likod. Uy! Buffalo tsaka pangas. So, umpisahan natin yung umaga na tumatakbo. Magbida-bida tayo. Tara pre, bida-bida. Paano yun, Jin? Nandun kay Papa na rin Jin eh. Nandito sa akin. Ano sa'yo? Sa akin yung Jin. Oo. Bida-bida tayo ngayon. Hindi natin kasama yung si Haji kasi Lagi ako, kahit masama pa rin loob. Hindi nakatulog, napuyat sa tuway. Ganito kalakas to si Papa Dar. Bili mo naman. Don Ramon. 100? Sayo pa. Masa sapatos oh. Ay, sabi ko yung magdidikit kay Papa Dar. Tama naman. So guys, may papakita ko rin sa inyo kung gaano kaganda yung Tuay Falls. Although na hindi gaano malakas yung tubig ngayon gawa ng hindi umuulan dito sa amin sa Montalban. Ito dapat yun na dito sana tayo makakapag-camp. Ayan o. Cheers! Pero kaya yun na, siguro sa mga susunod na video since na tanda na natin ang bagong daan. Basta kahit magsulo tayo rito. Ito yung tinutukoy ko. Sorry. Ito na yun, yung Tuay Falls na nung nakaraan na hindi natin nahanap. Kaya pala hindi natin nahanap. Isa, nasa ibabaw na tayo ng falls. Kumbaga, nasa taas tayo, dito yung falls. Kaya kahit anong palipad natin ng drone, hindi na natin makita. O ngayon, ito na yun. Ito sana, naipakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong Tuay Falls. Hindi nga lang ngayon kalakasan yung tubig, pero pag tagulan, sobrang ganda ng bagsak niyan. Ang kagandahan dito, isa hindi siya malalim doon. Hanggang bewang lang yan. At pagkatapos, tulad ng ginagawa ng ating mga kasama, nagpapamasahe ka ng yung bagsak ng tubig sa katawan mo. Sobrang relaxing yan.